So good morning pala mga bossing pag-usapan muna natin tong Toyota Wigo na tino-troubleshoot ko nga pala. Ang issue pala nitong Toyota Wigo, so bali pag nag-minor, nanginginig yung makina, nangangatal. So kaya ang ginawa ko, binaba ko na yung mga engine cover niya, tapos yung timing chain cover para ma-recheck yung timing, saka ma-reset na din yung pagkakagawa dito sa ating valve clearance. So nakita ko kasi dito sa may valve clearance nya, pag nakatap ka na sa number 1, so wala siyang clearance na hinihingi. So dapat kasi yung clearance natin papasok dito sa 0.18 mm na intake, tapos yung sa exhaust naman natin ay 0.31. So bali kanina ginage ko na to. So ito yung gauge ko. So balik sinukatan ko na to kanina. Ayan o, 0.18 saka 0.30. So wala kasing 0.31 dito. So kung makikita nyo dito sa intake, so pasok yung ano nya, pasok yung gauge. Ayan. So exhaust ganun din, pasok din. Pero pagdating kasi dito sa number 1, pag itinap mo na to, pag itong mga lube na to nasa taas na, yung gauge natin hindi makapasok. So ipit siya. So wala sa clearance. So chinik ko na rin yung timing. Yung timing, okay naman. Nasa taas naman yung timing. So bali naka-timing naman. Isa pang nakita kong may problema itong hydraulic tensioner. So dapat kasi itong hydraulic tensioner hindi dapat ito naka-fix. So makikita nyo dito sa hydraulic tensioner, hindi siya naglalaro, sobrang tigas. So ang mangyayari dyan, yung ano natin, yung timing chain masyadong batak yan, hindi siya naglalaro. So dapat kasi dito sa hydraulic tensioner natin, magpi-play pa rin to. So counting-counting lang yung play ang gagawin ng hydraulic tensioner natin. So ito kasi hindi siya naka-play. So sobrang tigas, ayan no, walang play. So pwedeng mayroon ding problema dito sa hydraulic tensioner. So ang gagawin ko dito, kakalasin ko tong hydraulic tensioner para makita na rin kung anong problema niya. So bali i-reset ko nga pala yung ano nito, bali timing, saka valve clearance ko ng maayos. So bali kakalasin ko tong camshaft na intake sa exhaust. So ayan yung gagawin natin dito, bali resetting ng timing saka valve clearance. So kaya siguro yung pinagmumula ng vibration ay nandito sa loob ng makina. So bagong overhaul po pala ito ng ibang shop. Pag nag-minor ka kasi, sobrang vibrate dun sa accelerator pedal nya. Mararamdaman mo yung vibration dun sa accelerator pedal. So ayan, kakalasin ko muna to, tapos yung hydraulic tensioner nya para makita ko ng problema. Tapos throttle body, lilinisin ko na rin yung throttle body, palit ng automatic transmission fluid. So ayan, kalasin ko muna to. So ayan kung makikita nyo dito mga bossing, ipapakita ko nga pala yung sinasabi kong hindi makapasok yung gauge natin So itong gauge ko nasa nasa 0.30 mm. Ayan. So hinihingi doon sa ating manual ay 0.31 mm. So kung makikita nyo dito, ayan tukod, hindi makapasok sa exhaust. So wala siyang valve clearance. So isa sa pagmumulan niya ng panginginig ng makina kung wala sa valve clearance, saka maingay. So subukan natin itong sa intake. So, ikotin ko muna. Patataasin muna natin yung cam lobe. So bali yan, nakataas na rin yung cam lobe.
So ito na yung cam lobe, nakataas na din. So bali gagawin ko, susukatin ko rin siya ng 0.18 mm. So ganun din siya, hindi rin makapasok oh. Tukod din. Ayan oh. So ayan lang mga bossing, sa mga nag-overhaul, importante pong masusukat natin yung mga valve clearance niyan bago ibalik para hindi magka-problema yung makina. So ayan, kalasin ko muna yan mga bossing. So ayun na guys, update tayo sa ginagawa kong. Ang dapat ko lang sana gagawin ay resetting tapos valve tapping kasi nagda-dragging yung makina. Ang nauwi guys ay binaba ko na yung buong makina. Ito na yung buong makina. Ngayon habang tinotroubleshoot ko kasi chine-check up. So may marami akong nakitang problema So dito sa hydraulic tensioner hindi gumagana, hindi siya nagpa-pump. So dapat kasi ang hydraulic tensioner dapat gumagalaw yan. Yan, ganyan dapat. So naging stuck up to. Tapos ang iba ko pang nakitang sira. So kung makikita nyo dito, ayan laki ng tama sa camshaft. Kinain yung camshaft nya. Tapos yung mga camshaft cap, nagkaroon siya ng mga gas-gas. Ayan Tapos yung cylinder head, tinamaan na rin yung cylinder head. Ayan, laki ng tama ng cylinder head. So pag ganitong kasi itsura, nagkakaroon niya ng friction brake. So ano bang ibig sabihin ng friction brake? Pag umiinit na kasi ang makina, kumakaskas na yan dito. So ibig sabihin, pag mayroong ganitong mga sign ng tinamaan ng gas-gas, hindi maganda yung pagkaka-clearance ito. So hindi siya inaabot ng lubrication sa loob. So yan, kung makikita nyo, halos tinamaan ng gas-gas. So pag ganyan, pag nagminor ka, magiging problema niyan, mabigat sa pag-ikot ng makina. So kaya magkakaroon siya ng natal. Ngayon, isa pang nakita kong dito, sabi kasi ni sir, bagong overhaul lang daw to. Pero ang duda ko dito, ang ginawa lang ay tinap overhaul lang. Ang cylinder head gasket, medyo duda pa nga ako kasi parang luma pa. So dito naman, kung in-overhaul kasi to, ang magiging itsura dapat ng piston natin ay malinis. So kung makikita nyo rin dito, yung oil ring nya halos dumikit, hindi gumagalaw, hindi umiikot. So dapat umiikot to kung bagong overhaul. Saka yung ibabaw ng piston, hindi ganito dapat kakapal yung deposit ng carbon. So ang duda ko dito, tinap overhaul lang pero pinalabas na overhaul. So nakasave pa siya sa crankshaft kasi yung crankshaft hindi masyadong tinamaan. So pwede pa to habulin sa liha. Pero yung niya, crankshaft bearing, papapalitan ko na to kasi gas-gas na rin. Ayan kung makikita nyo dito sa mayroong maliliit na parang bilog. Ayan mga bakal to. Ayan so yan ang sisira ng bearing. Ayan pa, may bilog pa mayroon pang bilog na naiwan. Ano kaya tong bilog na to? Ayan may nakabara, parang bakal to So maaaring yung pinagdadaanan ng lubrication system ng langis na barahan. Ayan may bakal sa gitna ayan punong-puno. Punong-puno ng bakal to. Ayan lalaki nito parang mga bato
Tatanggalin ko muna tong bearing kung ano to nakalagay dito sa loob. So yun, punong puno. Ayan puno sa loob ano kaya to? Mga bilog na bakal nasa loob ng pinagdadaanan ng langis. So kaya nasira. So hindi maganda yung pagkakagawa nito. So ayun guys, update ko kayo pag nakabili na si sir ng pyesa. Siguro papapalitan natin yung cylinder head buo. Kasi hindi na pwede gamitin to. Halos naubos na yung niya. Kasi kung ito pang gagamitin, magiging problema lang to. Pabalik-balik lang yung sira kasi lahat na tinamaan. Puro nagasgas malalalim na yan. Ayan pa. Sayang lang yung dito, bayad ng sauna. Yan. Tama niya, camshaft. Tapos dito pa, may tama pa. Ayan. Halos nagasgas na lahat. So kaya pala palyado, nangangatal pag nagminor. Dahil dyan. Ayan guys, update na lang ako pag okay na yung natin, Weco siguro. Pag ikakabit ko na, nabuo ko na yung bali lilinisin ko na yon. Tapos papahanapan na natin ng mga pyesa muna siguro.